O Diyos aming Ama, ang lahat ng nilalang ay marapat na sumamba sa iyo. Higit sa iyong mga biyaya, sinasamba ka namin dahil ikaw ay ikaw. Lumalapit kami sa iyo, dakilang tagapaglikha, nagsusumamo at humihingi ng kapatawaran. Kami ay nagkulang at nagkasala. Patawarin mo kami sa katigasan ng aming mga puso. Turuan mo kami at dalhin sa inyong kalooban. Tingnan mo kami ng may awa at kahabagan. Hilumin mo po ang aming bayan, ang aming mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, karatig bayan, ganon din ang aming mga kaaway sa pandemyang kinahaharap namin sa COVID-19. Isama niyo na rin ang mga may sakit sa iba't ibang karamdaman. Panginoon, balutin mo kami ng inyong kaluwalhatian. Itago mo kami sa lilim ng inyong mga pakpak laban sa anumang kapahamakan o wala sa oras na kamatayan. Kristo, ang tinapay ng buhay, alalahanin niyo po ang mga namumuno sa aming bansa, ang mga ilaw at haligi ng bawat tahanan, at mga kawani na nagtatanggol sa aming seguridad at mga frontliners. Batid mo, Panginoon, ang mga dinaraanan at bawat ganap sa aming buhay. Espiritong Banal, aming tanggulan at gabay, imulat ang aming mga mata at ipakita si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas, ang nag-iisang katotohanan at tanging daan tungo sa Ama. Wala nang iba. Purihin ka, O aming Diyos. Ang presensya mo ay tunay na biyaya ng aming buhay. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Amen. Reaching out to Filipinos worldwide, the now of digital entertainment with studios in Manila, Bacolod, Hong Kong, and Los Angeles, California. This is V81 Radio Worldwide. V81 Radio, V81 Radio. Ito ang radio mo, ito ang radio ko. V81 Radio, V81 Radio. Dahil mahal namin kayo. V81 Radio, V81 Radio. Para sa inyo ito, V81 Radio. The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station. Samahan na natin si Rachele Bonus dito sa KPI, Kaunlaran at Pagbabago para sa inyo. Dito lang yan sa V81 Radio Worldwide. Hello, good afternoon. Welcome to KPI, Kaunlaran at Pagbabago para sa inyo. And magandang araw kung nasan man kayo sa ating mga followers in California, in Middle East. Have a good weekend and tapos na ang ating mga celebrations. Nagkaroon tayo ng break from Christmas, Pasko, New Year, at even yung Lunar New Year or the Chinese New Year. So, ano ba ang inyong New Year's resolution? For me, one thing we realized during the whole strict quarantine, and well, the pandemic still here,
is to save. Uh, to save for the crisis, to save for the unseen. And something na natutunan ko from one of our guests, si Bill Luz, right before the pandemic. That was in December. He's the president of the Philippine Disaster Risk Foundation. And he said, ang hirap na kahit na malaki yung sweldo mo, but if you're handling it na from one paycheck to the next, and then you're living comfortably, but if disaster happens or crisis happens, that can really wipe you out. And that's something that's been experienced by ng mga kababayan natin, especially yung mga nandito. We're still luckier because, it's not as bad as elsewhere. Like in the US, it's become such a center for this pandemic. But totoo yung sinabi ni Bill na it's it really wipes us out. Like for example, yung isang tennis coach in a posh village. Ang tennis coach at the very least mga 800 pesos yan per student. So kung makasampu siya in a day, sabihin na natin 5 to 8. So that's between 4,000 to 8,000 a day. So tapos may workshops pa yan. So, times 5 alone, nakaka 40,000 siya. But when pandemic came, after a while, he had to knock on doors of the students and this is a true story, this happened in the South, in a South Posh village, to do errands, just so to get by and provide food for the family. And then, yung isang Uber driver na nasakyan ng friend ko, sabi niya na sawang-sawa na sila sa itlog, and this is still a blessing to be able to eat kahit na nawalan ng trabaho during the whole time na nag-pandemic. So now, ngayon pa lang sila nakakabangon ulit. So with that, we keep harping here in Kaunlaran at Pagbabago para sa inyo, or KPI, that instead of complaining, let's see the brighter side, because the government is doing something, whether it's the local government unit, and they've been admirable in their leadership during this whole pandemic. Sila yung first touch natin kung may kailangan tayo. And then we have a new breed, new blood of leaders na talagang para sa bayan yung peg nila. Well, aside from that, we have to start with ourselves. We have to be ready. And paano ba tayo magiging ready? It's somehow money makes the world go round. And that is why, as an opening for season 4 of Kaunlaran at Pagbabago para sa inyo, we will share the advice, the tips of our financial guru, Salve Duplito. She is the anchor of On the Money. It's a financial program in ABS-CBN News channel. So she's been sent by ABS-CBN abroad para bigyan ng advice, tips ang ating mga kababayan na OFWs na nagpapadala rin ng money at nagbubuhay ng kanilang pamilya dito sa bansa. And meron siyang YouTube channel. Mapapakita natin kung ano ang kanyang YouTube channel. There we go. Salve says, like tonight, meron siyang, it airs at 8 p.m. Please follow her. Kunyari, nagugas kayo ng plato kasi syempre, during the pandemic, lahat ginagawa natin. So me, while I'm doing my chores, nakikinig ako. Kung if I don't get to catch it, I get to catch it another time. There's the beauty of YouTube, just like KPI, it's also on YouTube. It's on Amazon Echo and Fire TV. It's also, of course, you can still watch it on demand on Facebook. Well, we're live streaming here in Facebook and YouTube as well. So we have the 81 radio apps on iOS and Android. So ako, habang nagdo-drive ako, nakikinig ako sa mga podcasts na makaka-enrich sa aking buhay. So hopefully those things are something that can help us reset our lives in 2021, because this is such a big learning that we got now. And so we want to call her already to help us give tips.
si Miss Salve Duplito, ang financial advisor Beshie ng Bayan. You have to watch her. So relatable and so amusing, entertaining, but with nuggets of learning. May we call in Miss Salve sa ating, Hello! ayan. Hello, Rachel. Aha. Grabe. I'm so honored to be in your show. So hello sa lahat ng millions and millions of viewers of KPI in B81, sa around the world, in California, in Hong Kong, in Bacolod, in Metro Manila. Thank you sa pagsusubaybay nyo dito sa show ni Rachel because I'm sure ang dami nyong napupulot. Yes, because that's our real objective is to give them meaningful content na magagamit nila. And for example, parang, it takes repetition to really sink in. Na parang, sinishare ko kay Salve kanina, one of the things I'm guilty of, and if you follow her on IG, she gives this post. Kita mo, na stalker talaga ako ni Salve. Yung stalker yung pangit yun. Follower. Follower, oo. Yes. She gives posts like, for example, on how to use your credit card. Dahil ba, 0 interest and pay later for 24 months or 12 months, bibili mo na. Kung hindi mo kaya bilhin ng cash, ibig sabihin hindi mo pa kaya. Although, kaya ko naman bilhin ng cash at the time, hindi naman ganun kalaki. But, I feel na, I have to take advantage kasi 0 interest. So, magagamit ko yung pera ko sa ibang bagay. Tapos, one time, gusto ko binabayaran ng buo yung credit card. Yes. So, kasi, alam niyo po, natutunan ko sa kanya 5 years ago, na pag hindi mo binayaran ng buo yung credit card, yung interest ay doon sa whole balance. So, kunyari 50,000 interest, 50,000 pesos yung nakataya sa credit card mo, binayaran mo, kahit 30,000 pabayaran mo. Yung interest na ibibigay nila sa'yo is computed on 50,000. Tama ba yung natutunan ko sa'yo? Yes, lalo na yan. Yung mga installment plan, syempre meron ka nakalagay na certain amount of money that you need to pay every month. Yes. Pero pag hindi mo na-meet yung amount na yon, they will charge you bigger interest than you think. So you have to be very careful. I mean, credit cards are great. It's a great financial tool. Yes, it is. Even for mga negosyante. But you have to know how to use it. Karamihan ng mga Pilipino na tumatanggap ng credit card, hindi naman natin alam. Kaskas lang tayo ng kaskas. So yung mga kabataan dyan, the first time you use a credit card, you have to know how to use it. Yes. And speaking of one inspiring lady, let's call in another inspiring lady who will lead the discussion on how to, as a young person, how to responsibly handle your finances. And we are going to call ang Barangay 409 ng Sampaloc, Manila, SK Chairperson na si Saab Calleja. Bakit inspiring? Pakita naman natin, Miguel, kung ba't siya inspiring. Si Saab ay SK Chairperson. Makikita mo, naging frontliner siya because of the pandemic. Sila talaga yung namimigay ng mga ayuda. At maliban dyan, aside from her full-time work, she has a baked goods business. At nakaka-order ako sa kanya. Ang sarap. Pakita natin, Miguel, yung kanyang mga cookies. At maliban dyan, nakakapag-stock market siya. But she admits that she's a beginner, so she needs more tips and to also share those good tips with her counsel. So, nakabili pa siya ng, dahil sa dami-dami ng order niya at pag-iipon niya for 4 years, nabilan niya yung kanyang pamilya. She's still single, pero tumutulong siya sa pamilya niya, nabilan niya pa ng bahay at na-turnover na sa kanila. So, tapos na yon. Ngayon naman ay tatawagin na natin siya to share more. Sab, nandiyan ka naman na ngayon ay sa kasalukuyang nasa Tagaytay. Living the life. Hi, Sam. Ayan, alam mo kung bakit ako na-pressure?
na Hello. tawagin si Saab kasi si John Hendrix Kiambao sabi, where is Isabel? Sino ba si John Kiambao? Hinahanap ka na ng followers mo, Sam. Yes, marami tayo ditong followers. Hello, John. And so, simulan na natin ang ating pagkuha ng tips kay Salve. Kasi ako talaga, seriously, madami akong natututunan. Kasi nga, sabi ko kay Salve, oo nga, na-avail ko nga. Ngayon, one more thing that I picked up. Baka mamaya, naalala ko na, nag-complain ako, bakit ang laki-laki ng charge sa akin sa finance charges? I just missed it for a day. And Oo. then sabi, Yes. kasi ma'am, I think nag-charge din sa whole amount. Mhm. Kasi kunyari, 24,000. Mhm. Tapos, na-miss ko, di 2,400, kunyari, for 10 months, just to make the math simple. 2,400 monthly. Na-miss ko yung 2,400 by a day. Yes. Tapos the following time, mga 1,500, natatandaan ko talaga, no? 1,510. Sabi ko, bakit ang laki-laki? Kasi in-explain nila na yung charge, even that, is charged against the whole amount. That's right. Imagine ko Oo. parang 700 to 700, 1,400, plus meron pang late fee charge, naging 1,510. So, hindi siya, okay. Natutunan din kay Salve, sabi ko, o nga, no, habang naghugas ako ng plato. So si Sam, Nakakatawa. meron din siya mga katanungan. Go ahead. Hello po. I guess my first question would be, ano po yung advice nyo for young peas like me na interested mag-start to invest on the stock market? Kasi, di ba, hindi na din po siya basta dapat pinapasok. So, what advice could you give to us? Very good, Sam. Ikaw na mismo nagsabi ng very important lesson dyan. Pag gusto mong pumasok sa stock market, you have to learn first. So your first investment is in your own knowledge, not really in just picking stocks. Because the stock market is like driving from Quezon City to Makati. O, sino bang gumagawa niyan? Karamihan sa atin, ginagawa natin yan. So sometimes you may want to drive from one end of the city to the other at 120 miles per hour, di ba? 120 kilometers ba o miles? 120 kilometers per hour. Pero, kaya mo yun ng mabilis, pero kaya mo ba siyang gawin all the time? Okay? So, ang analogy ko dito, pwede kang mag-expect ng napakalaking return, napakalaking kita in just 1 or 2 days. Sometimes it happens, sometimes it doesn't. It can happen once every month, siguro. Pero if you want to do it every day, ano sa tingin mo mangyayari sa'yo? Pwede kang ma-aksidente, di ba? So, going into the stock market means you have to take your time to study first. Katulad ng sinabi mo sabi, hindi basta-basta yan. Kailangan matutunan mo kung paano intindihin how a corporation works. What products are great in the market? Anong company yung buhay pa in 10 years? So marami siyang kailangan aralin. Tapos, pag marunong ka na sa mga ganun, and all of that information is free online already. So, for instance, in my YouTube channel, marami doon information on how to begin investing in the stock market. So you open first an account and then you start choosing which companies will survive the pandemic. Wag doon sa speculative na baka bukas kumita ako dito o di kaya bukas madoble ko na yung pera ko. Yun yung mga siguradong mababangga tayo. So young people, alam ko mataas ang risk tolerance natin. Parang mabubuhay tayo forever. So, sige, pasok lang ng pasok, di ba, Sab? Minsan, feeling tayong ganon, di ba? Yes. Parang, we're young forever. We can rule the world. YOLO. Mga ganon, YOLO. Tapos, napo-FOMO ka pag yung mga friends mo, uy, kumita ako ng 30% in one day. Parang gusto mo rin pasukin. Now, those things, as I said, may happen. You can do it. You can drive from one end of EDSA to the other, overspeeding to the max. But if you do it all the time, pwede tayong
madenbol. At Mm. ayaw natin mangyari yun sa ating mga kabataan dahil yung mga kabataan na nasusunog in the stock market, baka hindi na bumalik. Gusto natin lumaki yung investments in the number of investors in the stock market, kaya gusto natin mag-invest kayo ng tama. So, babalikan ko very quickly yung sagot ang tanong mo, papaano ba magsimula? Ang dapat kailangan mag-aral muna. Huwag magmamadali. So, ang pagpipili ng stock, hindi yan kailangan, parang ito umaakyat na. Baka ito na yun. Parang love din naman yan eh. Di ba, Sab? Pagka nakakita ka ng cute, pwede na ba agad? Siyempre, kikilalanin mo muna siya, di ba? Hindi lang dimples ang hinahanap, o kaya muscles, o kaya abs. Ganon. Kailangan intindihin mo muna, sino ba siya? Marunong ba siyang mag-budget? Di ba? Mabait ba siya? Thoughtful ba siya? Marunong ba siya magluto? Marunong ba siya maglaba? Ganon. So, ganon din yung pagpipili ng stocks in the stock market. You gotta know first, what is this you're buying? Because it's not just a number on the screen. It's not just a number on the screen na green minsan, red minsan, umaakyat, bumababa. It's a business. So you buy it like you're buying a business. That's your tip number 2. You buy stocks knowing that you are buying a business, not just something that you can profit from within seconds or hours or days. So pag bibili ka ng negosyo, anong gusto mong malaman? Bibili ka ba basta-basta? Kahit sino may-ari niyan, bibili mo? Hindi, di ba? Kikilalanin mo muna sinong may-ari nito. Ano ba talaga yung produkto ng negosyong to? Marami ba siyang utang? Or marami ba siyang cash? Di ba? Saan ba siya nag-ooperate? Marami ba siyang nabibentahan? Itong nabentahan niya ba, bibili ulit 10 times dahil magugustuhan nila yung produkto na yon. Because you're a negosyante, Sab, alam ko gets na gets mo to. So those are my quick tips for young people, and I really, really hope that yung mga kabataan ngayon, kahit na mga OFs, mga batang OFs in other countries or dito sa Pilipinas, that you'll start to learn how to invest in the stock market while you're young. Kasi kami ni Rich, nung mga bata-bata pa kami, hindi namin to alam eh, di ba, Rich? Oo, ako natutunan ko na lang to nung nagtatrabaho na ako. But can you imagine how much more money we will have today if kaedad mo kami, nag-i-invest na kami sa stock market. So this is your greatest opportunity. While the market is in this phase, dahil pandemya pa lang, mura. Mura yung ibang mga stocks na magaganda. So this is a great opportunity for young people who have extra cash. Of course, eto pa, ang sabi ni Salve, wag ilalagay sa stock market, wag ibibili ng stocks yung kailangan mo next month or next year or 3 months from now. Ang ilalagay mo doon, yung extra money na pwede mong kalimutan after a while. Thank you, Jennifer. I love Salve daw. O yan. Yes po, nagre-report po ako dun sa mga scam, kaya marami din po akong haters. Yung mga nabisto po natin, medyo ayaw nila sa akin. Hindi nila ako love. Ayun. Sorry, na-segue tuloy ako, Sab. Na-excite ako eh. Ayun, so parang feeling ko lang, this is a great, great opportunity para sa mga kabataan katulad mo, Sab. Lalo na kung yung tipo mo na mahilig magsilbi sa bayan. Kasi we cannot serve kung tayo mismo kailangan natin ng ayuda. 'Di ba? I mean, hindi ko minamaliit yung mga kasamahan natin dito sa ating bansa na nangangailangan talaga ng ayuda because it really happens. Pero for us to be able to serve our country like all the SKs out there, we have to be secure financially para din maiwasan natin yung mangangailangan tayo ng pera at matitempt tayo dun sa paggawa ng mali habang nagsisilbi. Di ba? Pag may nag-offer sa'yo ng pera pero meron palang ibang interest, kung naghihirap ka, mahihirapan kang magsabi ng, no, I don't need your money. Di ba? Because, I have a lot of money in the stock market. Di ba? Ganun, Sab. Kaya excited ako makausap yung mga mahilig magsilbi sa bayan. Gawin natin silang mga Warren Buffett at mga Bill Gates of the world
para pag nagsilbi tayo, bonggang buhos talaga dahil marami tayong pera. O, ganun. Ang dami ko nang nasabi, feeling ko. No, but that is Well, very good. yeah, informative naman po yung sagot niyo. And I guess it's really a big help for people like me na interested din sa stock market. But paano po if wala pa silang time, like, kasi 'di ba kailangan mo pa pong aralin Yes. yung investing in stocks. But you want to Start earn more already. and save more. Yes. Ano pa pong mga investment yung pwede nilang pag-investan aside from the stock market? Rach, parang gusto ko na tong i-adopt si Saab. At meron din siyang followers like you kasi di ba si Jen. Singit lang ako si Jen. I Sige love lang. Salve. Siya ang Aw. nagsiwalat ng mga MLM company. Yes, kasama ko siya noon nung mga time na marami siyang haters kasi nga sinasabi niya na scam daw yon. And then sabi ni Goody Hernandez, this is true what I keep harping on. Please follow Salve says on YouTube, Kumu, and Facebook. Meron na, at sa Instagram din, di ba? Yes, po. Yes. Twitter also. And Ayan. also, just Yes, go quickly, ahead. mag-hi tayo sa ang magandang kapitan ng Barangay 409 na si Ma'am Brenda. At Hi, Ma'am Brenda. speaking of si Maylene Calleja at si Joel. Proud na proud sa iyo, SK Saab de Jesus Calleja. At sila Ina, Go SK, Sarmiento, Jermine Fernandez, Go Saab. Ayan, I love Salve ulit. Siyempre siya, marami siyang fans. And si Veronica and si John. Speaking of, sabi mo, Salve, singit ko lang yung question sa kanya para ituhog mo na. Paano magsa-start sa stock market? Ano ba yung magandang brokerage para kadugtong ng tanong kay Saab? Okay, so these are the practical steps. Maraming nagtatanong talaga nito, like, saan ba kami pupunta para makabili kami ng stocks? Binibili ba yan sa bangko? Binibili ba yan sa mall? Ganun. Yes, Paano ba ginagawa yun? So, in order, ang pinakang stock market po natin ay the Philippine Stock Exchange. But you can't go to the PSE itself para bumili kayo ng stocks. Meron pong tinatawag na member brokers ang PSE. So, the list of member brokers, matatagpuan po ninyo, i-note down nyo na to, dapat meron kayong mga lapis at ballpen o tsaka papel. Punta po kayo sa pse.com.ph. Tama ba ako? O, i-google nyo na lang. Nakalimutan ko kung .org o .com. Basta Philippine Stock Exchange. Doon po sa website na yon, may makikita kayo sa drop-down menu brokerages. Tingnan nyo po doon and then you will see, I think, more than 100 na yata yung brokerages natin. Now, because it's the pandemic, hahanap kayo nung pinakamalalaki na online brokerage companies where you can open an account digitally. Kasi syempre, hindi na uso ngayon yung magda-download ka ng form, pipirmahan mo, tapos pupunta ka sa opisina. Parang hindi na uso yun ngayon. So there are apps, there are websites where you can open an account in a brokerage firm. Tapos, pag nag-open na kayo ng account doon digitally, you can transfer money digitally also. So, pupondohan niyo yung account na yun with your extra money. And then, pag napondohan niyo na, you can start going to the website and looking for the companies that you want to buy. Alam ko, merong nagtanong, magkano po yung minimum na amount na kailangan para bumili ng stocks, di ba? Eto, nakakatawa. Malamang po, yung mga cellphone na ginagamit nyo ngayon para panoorin kami sa streaming app ay mas mahal pa kesa sa pagbili ng investment in a nice company. So, ang cost po niyan, iba-iba. Depende po yan sa presyo ng stock at that time and yung minimum board lot niya. Pero meron pong nakakabili ng 2,000 lang pera o kaya 5,000 o kaya 10,000. Pwede na po kayong makabili ng stocks with that amount of money. Diba? So, meron din po yata, like
the biggest stock brokerage digitally, ang pinakamalaki, umusad talaga yung negosyo nila during the pandemic is Call Financial. Ang laki ng increase. Parang lahat yata ng kabataan pumunta ng stock market dahil walang school, walang mga gimmick. Diba? Nakakulong sa mga bahay. So, nabore. Tapos yan. Dahil wow, gusto natin maging stock market investors. Umakyat ngayon yung number of people who open accounts online. Meron ding Atram. Marami. May BPI Trade. Ayan. So, marami. Those are the biggest names. PhilStocks, to Trade Asia. Marami. Matagal na po silang merong negosyo online for those who want to buy stocks na mga, whether you're young, pero hindi yata pwede ang elementary. So, dapat yata medyo 18 years old pataas. Ayan. So, dediretso na ba ako sa tanong ni Sam? Ano na nga yung tanong mo, Sam? Paalala mo sa tita mo dahil ang memory ko. Sorry. Aside from the stock Yes. market, where can we? Yes, because sometimes it takes a long time to study. Alam mo ba ako, Sam, minsan it takes me 6 months para to study my latest acquisition. Ayan, sandali. Okay, so aside from the stock market, binabasa ko yung comments, Mother, kasi napaka-interesting ng mga salamat sa class fam, nandito rin, at si Charm, nandito, nanonood. Yung mga followers natin, Rachele sa Kumu, ay sumusugod na naman dito sa KPI show. Maraming salamat. Nakakatuwa talaga sila. Everywhere I go, they're there, and I'm really, really touched. So, ito po yung advocacy natin. If you feel like mga 6 months pa, inaaral mo pa yung mga annual reports, yung mga financial statements ng mga companies na gusto mong bilhin, di ba, Saab? Kung gusto mo nang magsimula, ito talaga yung mga teenagers, yung mga beautiful, awesome millennials and Gen Z na katulad ni Saab. Gusto nila ngayon na. Ito, gusto ko nang simulan. So, hindi na ako makapaghintay. Bibigyan kita, Saab, ng secret. This is the best kept investment secret in the metro. Okay? So, bet mo, bumili ng stocks, pero inaaral mo pa yung individual companies. Pero may pera ka na at ayaw mo na siyang itago, gusto mo na siyang ibagsak agad. Maghanap ka ng tinatawag na index funds. Okay, ano naman ang index funds? Ito po ay, it's parang pinagsama-sama na pera ng maraming tao who are in the same situation. Gusto ng stock market investments pero natatakot pumili ng iisa o dalawa o tatlo, apat kasi hindi pa tayo confident masyado. So, paano ko nga ba magagawa yun? Merong mga kumpanya, hinahanap nila yung mga ganitong tao tapos pinupool nila yung pera. Okay? So, pinagsasama-sama nila yung mga pera, tapos nilalagay nila ang lahat ng pera na ito doon sa pinakamagagandang kumpanya sa Pilipinas. All the listed companies na maganda ang performance. So, even with 5,000 pesos, it's like you bought the stocks in all the top 20 or 30 companies in the Philippines. Bongga, di ba? Tapos hindi ka pa napagod, pumili kung anong stock yun, ganun. Tapos lahat ng performance ng top 30 na stocks na to, you benefit from it also. At ang nakakatuwa pa sa index fund, Saab, is mababa yung management fees niya. Kasi nga, yung mga companies na to, hindi rin sila nagsispend ng too much time and resources to choose. Kasi no-brainer eh. Kung ano yung top 30, yun lang naman. Gagayahin mo lang yung index, kaya ang tawag index funds. So, over time kasi, pag ang fees, ito, best kept secret na naman, ibibigay ko na naman sa inyo. Pag ang fees ng mga pooled funds na ito ay lumagpas ng 1%, wag na kayo dun. Kasi kakainin nun yung kita ng funds ninyo. So pag nag-filter kayo ng investments in pooled funds, hanapin nyo lang yung safe, hindi masyadong akyat baba, pero ang fees niya hindi lalagpas ng 1%. So yun, Saab, ha, pinakita ko na yung mga secret. Ay, bibigay na natin yung sekreto na yan sa lahat. Yes.
para yung mayaman, hindi lang yung mayaman na ngayon. Kasi kailangan ng lahat ng tao yumaman dahil At lahat malay tayo. mo yes! Lahat tayo sabay-sabay. Ganun. Oh, Daldal ko. no, meron pang 2 additional questions na Go, baka gusto go. mo, nakikita mo ba sa comments? Baka ikaw may kilala dito kay Natalie Mendoza, what is the best way to save money? Ay, ganda. Bet ko yung question na yan. Parang tinanong din yan ni Sab dun kanina. Di ba, Sab? What is the best way to save money? Ay, parang gusto ko mag-whiteboard. Wait lang ha. Ayan. Best way to save habang- money. At habang Ito kasi- nag-whiteboard siya, Yes, go. meron din, where can I invest my money raw? Kaya mo ba, Sab, si Charles Castro? Where can I save my money aside from the stock market? At ano ba yung enough na money to save? While you're doing your whiteboard, I'd like to say hi to Golda. At kasin ko yan, ang sinabihan niya yung kanyang pamangkin, ay maganda ko rin pamangkin, si Lish, na makinig kay Salve dahil pag-invest, and then kay Vanessa, who's also my cousin, listening in carefully dahil ito mga nagnenegosyo na sila, ang galing-galing nga, mga bata katulad ni Sab, even younger at 20. Yeah, Wow! Nakaka-inspired. Nako, Sab, you give us hope. You give Rachel and me big hopes for the future of our country. Ito, sinabi ko to dati, Rachel. Talagang natuwa ako dito. I believe that in 20 years or 30 years, the biggest entrepreneurs and most successful companies in the Philippines will be owned by young people who started their business in 2020. Ayan, Saba. Meron ng gilabot na tayo. Alam niyo kung bakit? Di ba? Why? Because in 2020, everybody was scared. But you went out there, you took on the risk, you learned everything that you can, and you just did it. And if you succeed in 2020 and 2021, ano pa ang hindi mo kayang gawin? Di ba? So, feeling ko talaga mag-change yung landscape ng business community in the next 20 to 30 years. And I really believe the young people now will be part of that landscape. Pak! Ang ganda! Palakpakan natin sila! Nakakatuwa kayo! Grabe! Masyadong na-excite yung mga tao habang nagsusulat ka, how to start investing in stock market. Nagtanong ulit si Natalie Mendoza at si Rachele Calleja, how much is recommended investment percentage in saving money? Okay. Okay. Na-excite na. Ayan, pwede po kayong manood mamaya ng alas 8. May YouTube live po tayo. Please follow me on Salveses on YouTube because may dalawa akong guest. Yung isa kong guest, ituturo niya kung paano niya na triple yung savings niya. Ano to din to, Sab? Kapareho mo lang yata ng edad, based yata siya in Cebu. So, pinakita niya sa YouTube channel niya and I got so interested and I asked her to go online with me later. And, yung second ko na guest, President and CEO ng Kilong Trading Corporation. He's going to talk about investing and pag-uusapan namin ang dalawang very controversial investment opportunities, Bitcoin, and he has a hot stock called BNL. So, dun yung mapapakinggan really, how do you analyze what stock to buy? Kaya, excited po. Yung mga mabibitin dito, mamaya, join kayo sa amin at 8 p.m. Pa-shout out na lang po dun sa comments na galing kayo sa KPI show para alam ko na kayo yon, di ba? Anyway, so to the question on what is the best way to save? Ito po talaga, in my 25 years, matanda na po tayo, ma'am. Mukha lang po tayong bata kasi maliit, pero matanda na po tayo. Ito po ang pinaka na-discover ko na way para tuloy-tuloy ang pag-iipon ninyo. Kasi po, ang human beings, we want instant gratification. Ito yung sinasabi ni Sab na, gusto ko ng milk tea. Hindi po talaga makapaghintay hanggang mamayang gabi o bukas. Talaga pong mag-a-add to cart tayo.
maganda yan para kay Saab. Para yung mga nagki-crave ng cookies, bibili agad, hindi na magpapabukas. Para sa negosyante, okay yun. Pero para sa nag-iipon, hindi po siya okay. Kasi shout out po kay Densyo Tan, o di ba? Para po dun sa gustong mag-ipon, yung human brain ang kalaban natin. So, sarili nating brain, pinipigilan tayo mag-ipon. Kasi ganito, kaya po, ganito po ang ganito po ang laging nangyayari sa mga bagets. Dumating yung baon o kaya yung income from their kita from their small businesses, tapos ginastos. So, ano pong natira? Ano usually yung natitira pag income, tapos pasok kita, tapos gastos, sasabihin natin, o yung matitira ngayong buwan, iipunin ko. So, syempre, bokya to, zero. Di ba? Laging wala. O minsan, negative pa kasi nangutang pa tayo eh. Pag na-short tayo, mama, pahingi nga ng pera. Di ba? Ganon lagi. So, dapat po, ang gagawin natin, babalik ta rin ng konti. Itong expenses, gagawin nating ipon. Tapos, wait, papakita ko to, mabilis lang naman. So, babalik ta rin. Kanina, income minus expenses equals ipon, kaya laging zero. So, babalik ta rin natin yung expenses, ibababa natin. Income minus ipon equals expenses. So, automatic, pagpasok ng income natin, whether that is baon or income from your small business, ang unang iisipin nyo, 10% nito iipunin ko. That is the best way to save. Lalo na if you know how to use a bank account to do that. So, young people, ang sabi ni Salve, magbukas kayo ng sarili nyong bank account. Diba? Tapos, pagbukas ng bank account, kung doon pumapasok yung kinikita natin, automatic, itatransfer natin yung 10% sa another bank account. So, ang mangyayari ngayon, wala ka nang gagawin. Pagpasok ng kita mo, ginagawa na ng bangko yung ayaw ng brain mo na gawin mo. Diba? Ito yung surefire way na kahit na ayaw ng utak mo mag-ipon, si bangko na yung gagawa for you. So, essentially, you have a mother bank account, and then you have another bank account just for ipon. And then you tell your bank, pag pumasok ng 15 and 30 yung kita ko dito, automatic po pakitransfer yung 1,000 pesos, 2,000, nasa sayo na kung magkano gusto mong ipunin. So, ang nakikita mo lang, yung natitira. At ang gastos mo ay pagkakasyahin mo lang dun sa natira. So, every time you spend, wala kang takot dahil bago ka pang mag-spend, naipon mo na yung dapat mong ipunin. Bet ba? Tingin mo, Sab, kaya natin itong ituro sa lahat ng SK in the world? Ay, in the world. In the Philippines. In the Philippines. O, di ba? Yes, Para yes po. ma-inspire. So that yan. that Go. answers the question na kung ilang percentage ang best to save. Yan din bang ginagawa mo, Sab? 10% automatic or more? 10% minimum po. Yeah. Minimum. Yes. Galing, Better galing, talaga. galing. Okay. Tapos sabi Alam naman mo, ni Ay, Rachele, kwento ko lang, Okay. Rich, makisipot Yes. lang ako. Tama yung minimum. Kasi ito, easiest thing to do, 10%. Dahil, hindi mahirap yung math eh. Ililipat lang natin yung isang decimal point. Kaya tayo Yes. mag-compute. But, make sure that is the minimum only. Alam mo, may na-interview, may nakasama ako na content creator at, ito nakakatawa, employee siya ng Shopee. So, guess what? Mahilig siya mag-Shopee. pero Sab, 70% ng income niya, iniipon niya. 7-0. Ganon. Siyempre, ang sagot ko lang sa kanya, kaya mo nagawa yan kasi malaki siguro sweldo mo. But, di ba? Kung nagkasya yung expenses niya sa 30%. But, it's a great way to inspire the young people these days. So, pagpasok ng kita, ipon muna. And then,
After noon, yung natira, yun lang ang gagastusin natin. Ang laging tanong sa akin, Rich, syempre, nagbibigay ako ng financial tips dun sa mga yung mga pumipila sa ayuda sa Pasig. Yes. Ginawa ko yon last March under Vico Soto. So I helped the Pasig municipality to provide financial literacy sa lahat ng, di ba si Saab namimigay ng ayuda, o si Saab, sa kanya galing yung ayuda. Ako, financial literacy lang. Alam mo ba, ang sagot sa akin ng mga tao, ma'am, kulang na nga yung kita namin eh. Paano na yun? Yes, Baka wala na oo. kaming pambayad sa Meralco. Mm. Ito ang kasagutan dyan para naman dun sa mga nakikinig na feeling nila hindi talaga kaya mag-ipon ng ordinaryong Pilipino. Ipoprove ko sa inyo na kahit mambabalot, kaya nila mag-ipon. Ha? So, ang challenge ko sa kanila, hindi nyo kaya mag-ipon ha? Paano ko ang hihingiin ko sa inyo every weekday, 25 pesos lang? So, tingin mo, Sab, sa lahat ng tao sa municipality mo, kunwari, mambabalot yan, o kaya nagtitinda sa palengke, kaya ba nila yung 25 pesos per day? Yes, I think. Yes, di ba? po. Okay. So, per day, sabi ko, sige, magpahinga kayo ng Sabado-Linggo. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, 25 pesos. Magkano yan? 125. Sabi nila, maliit pa, ma'am. Gawin natin ng 2 weeks, 250 na. Gawin natin isang buwan, 500 na. Sabi niya, parang pwede na. Tapos sabi nung iba, pwede ng pang-gin. Sabi ko, bawal muna. Hiwalay natin yan. So, 500 per month. Alam niyo, magkano din yun sa isang taon? That's 6,000 pesos. Diba? Yes. So, 25 pesos na ipon every day, kung gagawin mo yan na habit, that's 6,000 pesos per year. At kung yung 6,000 na yan, mai-invest mo in the stock market, magre-retire ka, I promise. If you start at 20, pag-retire mo, may 11 million pesos ka na. So, hindi na masama, di ba? It's not really, pinapahirapan lang tayo ng mga numero. Akala natin mahirap maging mayaman, pero totoo lang, hindi naman. So, wow talaga, sabi ni someone from Dubai is watching, si Regina Buela. So, tuwang-tuwa Hi, siya sa Regina. tips mo. At meron pa nagsabi, Denchutan, saving is important for the future when you can place in bonds. So, can you please explain the bonds? Sabi ni Densho, pa-shout out, batiin mo daw yung kanyang mag-ina na si Denise nga ba? Hindi ko na makita. Pero, hi sa mag-iina ni Densho Tan. So, the bonds. How do we get there? The bonds. Nagbo-bonds ka ba, Saab? Hindi pa po. Okay. So, when you're investing kasi, kailangan hindi ka naglalagay ng pera sa iisang investment lang. Alam mo kung mangyayari niyan, pag bumagsak yung investment na yan, bagsak lahat, di ba? That's the riskiest investment if you're investing in only one thing. Ibig sabihin, yung basket mo, iisa lang ang itlog. Di ba? Pag bumagsak ang basket, patay ang itlog, mga friends. Ayaw natin nun. Pero kung may maraming different kinds of investments in that one basket, lalo na yung tipong investments na pagbagsak yung isa, umaakyat yung isa, ibig sabihin hindi sila correlated. Di ba? Kunwari, sa magbabarka, ito na lang analogy ko. Parang haba na ng oras natin. Pero, sa'yo ba? Okay pa ba kayo? Okay. Pero, kids, mga followers, please follow her. Now na, sa YouTube, mamayang gabi. She'll discuss that more. But anyway, to continue, at marami pa tayong babatiin. Okay, so yung analogy mo. Okay, analogy. Magbabarkada. Kunwari, 10 kayong magbabarkada. Kung lahat kayo hyper, masakit sa ulo. Di ba? Dapat diversify din yung mga barkada ni Saab. Yung iba quiet, yung iba hyper, yung iba funny, yung iba dramatic, 'di ba? Pag iiba-iba yung personality nila, parang mas masaya. Ganon din po 'yun sa iyong investment portfolio. Dapat yung iba medyo mas volatile pero mas mataas yung mas risky pero mas mataas yung possible return. Yung iba naman medyo steady lang.
Pero ibig sabihin, pagka bumagsak yung market, hindi rin siya masyadong bumabagsak. So, uncorrelated, the better. Para pag may crisis at bumagsak ang stocks, the bonds are sometimes mas steady than the stock market. So, ito po yung sinasabi ni Mr. Tan. Sorry, pinatanda ko si Mr. Tan. Ano nga bang? Dennis? Densyo. Ay, sorry sir. Sorry po. Okay, so ganun po yun. Kaya minsan, inaasahan natin na mas steady yung nangyayari dun sa total portfolio return natin kapag iba-iba yung laman. Pero for beginners kasi, kung yung bonds kasi po, mas technical siya kaysa sa stocks. Medyo mas mathematical. Iba yung pag-compute ng return nun. Kasi each bond has, meron siyang price at meron siyang yield. So yung interest at saka yung face value ng bond, medyo ganun-ganun din siya. So, kailangan natin ng mas mahabang panahon para explain yung investment in the bond market. But, overall, ito po yung sinasabi natin na mas maganda kung may iba-ibang klaseng investments in your portfolio para hindi tayo masyadong, at tawag nito, hindi tayo masyadong malulugi kapag ang certain type of investments ay nalulugi. Ganon. Yes. Okay. Alam mo, na kasama natin ngayon ay si Jennifer Ching. She's Jen. been doing the 10% and tsaka don't panic daw pag nag-down ng market. Nangyayari, nabibenta mo kasi panic selling. So, anong take ni Saab, na experience mo na ba to? Yung biglang, ay nako, bumabagsak, benta na ako. So, ganyan ka ba? Yes po, nangyari siya once. Okay, ano ma-advise sa Salve doon? Na-imagine ko si Sab nakakapit na. Paano bang gagawin ko dito? Nawawala na yung pera ko. Tama ba, Sab? Opo, pero tinitingnan ko po kasi nagpa-fluctuate siya. So, minsan po kasi pinapanood ko siya, meron akong app na tinitingnan. So, tinitingnan ko doon every day or yung every 15 seconds nagre-refresh. So, doon medyo kumakalma ako kasi parang ano naman, hindi pa naman palugi yung nangyayari. Tama po yung sinasabi ni Jen. Kasi, yun nga yung sinasabi ko na pag pasok tayo ng pasok sa stock market pero wala tayong investment sa sarili nating knowledge, madali tayong marattle. So, ang nangyayari niyan, bumibili tayo ng mahal at bumibenta tayo ng mababa. And that's the opposite of what we should do. Dapat bumibili tayong mura at nagbibenta tayo pag mahal. Pero yun ang nangyayari pag nagkikrisis kasi every time the market is on its way up, everybody's a genius. Di ba? Maririnig mo lahat yan sa telebisyon, sa radyo, sa mga Facebook groups, ganun. Ang galing-galing nila mag-invest. Hindi nila alam, paakyat na pala dun sa krisis. Tapos, pagdating ng krisis, pabulusok na, tsaka mo na-realize na iwanan ka na ng mga tao na akala mo magagaling. Nagpanik ka, so nagbenta ka tuloy nung palugi. Yun ang baliktad dun sa dapat nangyayari. So if you study first, alam mo kung ano yung benefit ng kumpanya na to. At kahit na bumabagsak yung presyo niya, hindi ka magbebenta. 'Di ba? Ang tawag dito, ang conviction mo ay base doon sa nature ng kumpanya, hindi doon sa presyo. So if your conviction is strong, pag bumulusok, ito, iki-quiz ko si Sab, mabilisan lang, Sab. Kaya mo to, Sab. Wrong answer, wrong. Kaya mo to, Sab. So, kunwari, alam natin na company A, meron siyang produkto na 20 years from now, kailangan ng mga tao. So, binili mo tong company na to. Tapos, nung binili mo siya at 1 peso, umakyat siya hanggang 10 pesos. Kaso, bumagsak ulit siya hanggang 50 centavos. So, bagsak na, di ba? Kasi nabili mo siya 1 peso, umakyat, pero bumagsak ng 50.
Malulungkot ka ba o masaya? Alam mong magsasucceed to eh. Pero malulungkot ka ba na binilis mo siya ng 1 peso, bumagsak siya ng 50 centavos? Sad or happy? For me, happy kasi magdadagdag ako ng investment. Ang galing! Valedictorian ko to si Saab. Feeling ko kung natuturo ako sa klase ngayon, siya yung nasa first row at nagno-notes at hindi kumukura. Very good ka. You have the heart of a value investor. Dahil alam mo na magsasucceed siya. Pag bumagsak yung presyo, sale! Para kang nasa mega mo, lahat 50 off. Di ba? No, anong gagawin mo pag naka-50 off? Magbebenta ka ba? Siyempre hindi. Bili ka pa more. Very good. So yan po yung Galing. secret. Yung mga bilyonaryo in the world like Warren Buffett, if you hear Google nyo si Warren Buffett because he's my super investment hero. Si Warren Buffett was able to build his wealth. That's why he became one of the wealthiest people on the planet because he buys companies when they are very cheap. So habang lahat ng tao tumatakbo papalayo sa stock market, siya ay tumatakbo papalapit. Pag lahat ng tao natatakot, siya ay fearless. So parang ganun si Saab. Pero makikita ko in 20 years, baka maging Warren Buffett to si Saab. Saab ha? Pati yung negosyo mo ha? Okay. Last 2 questions. I'm sorry, you have to follow Salve talaga. Tonight, she has 8 p.m. In YouTube talking to an inspiring millennial who's based in Cebu, she said. But last 2 questions just to manage it. And ayaw natin masama loob nung ni Marjorie Ting. What is the difference between mutual fund, bonds, index fund, stocks? Which is the best investment? At si Regina Buala, do we need to have a financial consultant to manage in stocks or you do it yourself? Pwede bang, kailangan ba mag-financial consultant? Sab, ikaw ba may financial manager ka? Ikaw lang. Meron po ako yung friend ko po. And I was also a financial advisor before Yung... in an insurance company. Yeah. Kaya. Natuto siya ng Very gusto. good. Oo, Yeah. tama yan. Grabe naman, Saab. Ang bata-bata mo pa, parang 100 years old na yung experience. Ang galing-galing mo, sipag-sipag mo naman. Nagsisilbi ka na, may negosyo ka pa, nag-insurance ka pa, May nagsa-stock market. full-time. And she's a Stand full-time up, job. She's a programmer. OMG. Galing, oh my gosh, program. Kaya pala magaling sa numero eh. Okay, sagutin natin yung pangalawang tanong. Yes, yung pangalawang tanong I think is the easy. Yes, the financial Again, consultant. paki-flash nga ulit. Diwini, Okay. yan na. Ito po. Mas maganda ang suggestion ko, once in your life, before you turn 30, gift yourself with a financial consultation with a credible financial advisor na hindi ka bebentahan ng kahit na anong produkto. So that ikaw lang yung focus niya, walang conflict of interest. Meron na po mga kumpanyang ganyan ngayon. Hindi lang po yung company po namin, Empower and Transform, we provide that service and has made it cheap for every Filipino on the planet. So that lahat po ng tao accessible sa kanila the right kind of financial advice. Kasi po, for so many years, kailangan mo milyon-milyon muna ang pera mo para makakuha ka ng tamang financial advice, di ba, Sam? Alam na alam ni Sam yan. Di ba? Pero, before you turn 30, try to consult. Magbabayad kayo ng fee, pero ito naman yung fee-based financial planning. Okay? Iba rin po kasi yung financial advice na makukuha natin for those who are earning commission from that advice. So, ang quick answer ko po, when you want to invest in the stock market, you can ask advice from people you trust and look for information online. It's all there. There's our YouTube page, Facebook page, Investopedia, Barons. There's so many credible pages where you can get good advice na hindi ka magbabayad.
marami na po kayong matututunan doon. Be careful lang of some scammy Facebook groups na nagpa-pump and dump. Alam mo yun, yung parang iba naman talaga ang pakay nila. Kaya mag-iingat po kayo sa mga information from those kinds of places in the internet. So, kaya ninyo na hindi kayo mag-hire ng financial advisor, but just be careful where you get your information. Para doon sa unang question, medyo mas mahaba ito, pero bibilisan ko na dahil alas 2 na. Yeah nga. Okay. Okay, bibilisan ko na. Ang index fund po ay one type of mutual fund. So, it's part of a bigger subset. So, an index fund, lalo na if it's a stock index fund, it's one type of a mutual fund. Ang bonds po ay indebtedness ng either ng gobyerno o ng corporation. Pag bumili ka ng bond, ay itong gobyerno or itong korporasyon may utang sa inyo. Meron din pong mga one type of mutual fund na puro bonds po ang laman nun. So again, that's a different animal naman. Stocks naman po ay ownership. It's a slice of ownership in a listed company. So, ang kita nyo po sa stocks ay base sa kita ng kumpanya na binili ninyo. So, example po niyan, Ayala, kilala natin lahat ng Ayala. Kapag kumikita po si Ayala, kumikita din kayo. Okay? Ano po yung better investment? There's no single investment that is better than the rest. Because as I said, all of these have a place in your portfolio. And if you use them all together with the right kind of information, then you'll make more money even in a down market like during the pandemic. All Siguro. right. And with that, we'd like to wrap up. Kung madami pa kayong question, tune in 8 p.m. if we can show para lang makita nila yung visual ni Salve tonight. Sa YouTube, it's at 8 p.m. It's Salve Says Live. And when you make your comment, I witnessed this myself, na nasasagot naman niya. So thank you very much sa Barangay 409, kay Cap, Brenda, shout out, at Marjorie Ting, we were happy to answer you. Well, Salve is happy to share her expertise. Kay Goody Hernandez, Dencho Tan, at sila Jennifer Ching, who's also savvy, and si Joel Portoliano. At ang galing-galing mo daw, Saab din. Kasi totoo naman. So, thank you very much. And please, tune in at sa Barangay 409. I guested them during the height of the pandemic. And then later on, the whole, the regional, the barangay, the whole city of the manager, si Mr. Romy, nag-guest, and then we had mayor. So please know that your government, whether local or national, is really doing something. But we need yung tayo naman ang magko-contribute. Kasi hindi lang puro sa gobyerno, hindi lang ayuda. Sabi nga ni Salve, we have to save. And I'd like to say happy birthday to my cousin, Jera Banyares, and of course my brother na kailangan kong batiin every time I'm on air, si John, kailangan ko sabihin daw na pinakagwapo. So, thank you very much, Saab. Si Saab talaga is so inspiring. I always say that. Ngayon, nakabili na rin siya ng sasakyan. Parang she made it a point na matapos muna yung bahay, ngayon sasakyan naman. At ang tawag niya sa kanyang pamimili ng furniture ay adulting. Isa rin niya na sinapalaw ko. So, thank you daw, sabi ni Marjorie, Miss Salve says. So, thank you very much daw. At marami silang napulot. To continue on your learning, ako talaga, I follow her because sometimes talaga parang alam mo na and yet you need to hear it again. So, tonight, and she's on Kumu also. Do you have a 3 p.m. in Kumu? Yes, no. It's we're streaming the YouTube live episode also on Kumu. So if you're on Kumu, you can catch us there. Okay, thanks, Miss Salve. Sabi ni Regina Buela. Thank you. With that, we have to say bye. And this is just right in time. Thank you very much, Salve. This is such a great, engaging
discussion. All right. Yeah. Bye, everybody. Have a Bye. good next Bye. week. Thank you. Thank you. Ang guest Thank natin. you. Bye. Ano na nga ba ang nangyayari sa Pinas? May pagbabago ba? Umuunlad ba tayo? Kausapin natin ang iba't ibang namumuno sa mga lokal na pamahalaan at national agencies na sumusuporta sa mga proyekto para sa kaunlaran. Liputin natin ang iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao para malaman ang mga pagbabago at mga bagong destinasyon. Kilalanin kung sino-sino ang mga nasa LGU. Ano ba ang impact ng LGU sa araw-araw nating pamumuhay? Learn more about your city dito sa KPI, Kaunlaran at Pagbabago para sa inyo. Samahan si Rachele Bonus tuwing Sabado, 1:00 ng hapon, Philippine Time. KPI, Kaunlaran at Pagbabago para sa inyo. Dito lang yan para sa inyo sa V81 Radio Worldwide. Naghahatid saya sa mga Pinoy, mga kanta at programang Tatak Pinoy. Napapanood at napapakinggan kahit saan ka man. Streaming worldwide. This is V81 Radio. Malayo ka man sa iyong pamilya, dito ay hindi ka nag-iisa. Tiyak ito'y iyong hahanap-hanapin, dahil ito ang nagpapasaya sa atin. Ito ang radio ko. V81 Radio, V81 Radio. Dahil mahal namin kayo. V81 Radio, V81 Radio. Para sa inyo ito, V81 Radio. Ito ang paborito ng bawat Pilipino. Basta all hits, all Pinoy, panalo. Merong kwentong iyakan at tawanan, kahit nasaan ka man ito'y mapapakinggan. V81 Radio, V81 Radio. Ito ang radio mo, ito ang radio ko. V81 Radio, V81 Radio. Dahil mahal namin kayo. V81 Radio, V81 Radio. Para sa inyo ito, V81 Radio. V81 Radio. Ito ang radio mo, ito ang radio ko. V81 Radio, V81 Radio. Dahil mahal namin kayo. V81 Radio, V81 Radio. Para sa inyo ito, V81 Radio.